Magandang morning po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang The Agenda at Club Filipino. Our topic for today is the Philippine victory in the 2024 Olympics and the state of sports development in our country today. Alam niyo po, the Filipino people, after that phenomenal success of our Philippine team in the Olympics, want more. Para nakatikim tayo ng magandang pakiramdam, that's why we want more from our athletes and we expect more from those organizations who support our athletes. So, our guest for today, to my right, Valeriano Bones Floro II, Secretary General of the National Golf Association of the Philippines. I think let me hear from Bones, our Secretary General of National Golf Association, dahil you were physically present during the entire golf event in Paris. Ano po ba nangyari doon sa performance? Unahin na po natin si Bianca. Kasi one stroke away eh. Ano po ba masasabi niyo ron, sir? Well, una-una, sir, magandang umaga po sa atin lahat, sa buong Pilipinas. Good morning po. Ako po si Bones. Sir, siguro ang masasabi ko muna is yung National Golf Association is one with the nation and celebrating and congratulating the stellar performance, yung napaka-historic na performance po ng ating atletang Pilipino. Dahil katulad ho sa sinabi ni Press Bumble, very historical to, di ba? 2 gold, 2 bronze, and may mga muntik pa ho. Tatlong muntik pa na talagang gabuhok na lang kumbaga, di ba ho? So, either way could have gone, di ba, na sana nadagdagan yung mga medals. So, congratulations po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong sakripisyo at sa inyong performance po. Thank you. So, but the story of that one stroke away, talaga bang muntik na, talagang minalas lang tayo o ano ba? Alam nyo kasi, sir, yung golf medyo may kaibahan ng konti sa karamihan na sport. Bakit ho? Kasi 4 na araw ho na total ang ating pinag-uusapan dito eh. So, total of 72 holes, kumbaga 18 times 4 days. So, medyo nakakapagkabaho talaga kasi isipin nyo 4 na araw. Di unang araw, pagtapos mo, ito yung performance mo, tapos tulog ka, training ulit, practice, and then warm up sa next day. Ito na naman ho, sabak ho na naman tayo, pero karugtong ho nung previous day yun. In other words, yung kanyang score, 4 na beses ho yan. So at any point, di ba na, siyempre, ang mangyayari niyan, pag nandun ka na sa huli, ano yung iisipin mo? Saan ka nagkulang? Saan ka, sana, kung ganito lang. Kung nalaglag tong pat na to, kung hindi ako na-trouble, 72 holes nga po yun. So, in other words, kung ako po yung player na yun, marami akong maiisip na sana na nalaglag yung pat na yun, pumasok sa butas. So, in other words, so yung sinasabi natin na one stroke away, hindi ganun ka-light ho yun eh. Hindi ganun ka-light. Mabigat po yun. Kasi at any point during those 4 days could have been yung isang stroke na yun. Pero Bones, dun sa 72 holes na yun, what are the, kumbaga, factors that will affect your performance? Marami ho yan. May environmental, the course setup itself, yung aside from your own physical conditioning, di ba? Yung inyong pag-iisip kung nasa tamang pag-iisip ka o hindi, marami hong factor 'yan eh. Di ba, isang ihip ng hangin madadala yung bola mo sa tubig, in fact 2 stroke na ho yun, hindi lang 1 stroke. Di ba? O nadala siya sa trouble, di ba? So marami hong factor 'yan eh. Pag sinabi natin yung pag-iisip ng golfer, apektado po ba 'yon, Bones, kapag hindi magandang uniforme suot-suot? Dahil yun ata lumalabas sa ating mga periodiko, apektado ba yung uniforme pagdating sa paglalaro ng golf? Well, definitely, pwede ho yun. Pero kung
kung pwede home paliwanag yung nangyari doon, di ba? Please, yes, that's the purpose of our thank you, sir. program, Thank you, sir. Bones. Early on, alam nyo yung golf kasi, it's a 2-year qualifying period. Pero ang golf ang pinakahuli na ina-announce yung qualifications kasi hindi naman hindi yan qualifying event, hindi yan isang laban na pag nagpwesto ka dito, pasok ka. Hindi ganyan. It's your world ranking para sa during the 2 years, and ang ending niyan is right before the Olympiad itself. So ang ending niyan ina-announce for the women's golf is June 25. 'Di ba? So as you would imagine, nandun na siya, 'di ba? Malapit na yan. So anyway, it's over that period na yung qualifications mo. So ang nangyari diyan, maaga tayo nag-prepare kasi early on, based on sa ranking, si Bianca, sure thing na yan. Iniintay na lang yung formality. Ngayon, si Dottie naman po was a little lower down the ranking. So, nasa borderline po siya. Okay. Pero in spite of that, nag-prepare na tayo. Si NGAP, together with the POC, nag-prepare tayo ng maaga na sinama na natin sa long list, di ba? Pag sinabi, Bones, na preparation, ano po bang ginagawa ng NGAP for that purpose? Okay, so syempre nagli-liaise tayo sa player, di ba? Na sinasabihan natin na, may chance ka, baka makapasok, and then we will prepare na. So nagpadala na tayo ng size chart, ng ito yung schedules, lahat yan pinadala natin. Well coordinated tayo. Pareho sila. We did it actually, hindi lang tatlo po sila. Tatlo po silang kinommunicatean natin kasi yung may off chance na mag-qualify at that time na early on, months before, dalawa po sila, si Dottie Ardina tsaka si Miguel Tabuena. Dapat yan. Ko si Miguel. Opo. So, si Miguel Tabuena for the men. So, nagko-communicate na tayo. Unang-una, sinama natin sa long list. Okay? So, nandun na sila na yun ang mga just in case makapasok, ma-accredit sila. Yes. Wala nang sabit yan sa IOC, sa Paris 2024. So, preparado po tayo. Now, next, yung uniform. So, preparado rin na maaga tayo nakikipag-trabaho with our official outfitters. In fact, kompleto, nagbigay nga sila kasi pinaliwanag natin na, alam nyo, iba yung golf kasi hindi siya normal na outfits. Lalo na, sabi ko, mga ladies natin yan. Alam nyo naman sa golfing world, pag nakapanood kayo ng LPGA, very fashionable na ang buong mundo. Di ba? Yung mga golfer suppliers, nasa fashion magazines na. So, handa din tayo doon. Ang gaganda sleeveless, skirt, golf shoes, kompleto po tayo dyan. Okay, now, eto, nagpadala they shipped it directly to Paris Olympic Village. Medyo sumabit ng konti sa French Customs dahil yung shipment. Sino po nagpadala? Ang Adidas po, ang ating official ang sponsor outfitter. ang nagpadala just from here. Yes, just from the Philippines, just like other delegations, other sports, nagpadala din sila diretso sa Olympic Village. Wala problema doon. 'Di ba? We saw nothing wrong with it kasi even sports equipment siniship doon sa Ang nasabi nga po sa periodiko na-delay nga sa customs, 'di ba? Tama 'yan, Bones? Tama 'yun, sir. Ano po bang naging dahilan bakit na-delay well, sa customs? Based on sa tracking hindi naman nila nilalagay yung anong dahilan Nakalagay lang doon sa tracking is that kung nasaan siya to the minute kung nasaan yung package nyo. So, nandun. Nakalagay doon sa tracking kung kailan sinip, kung galing saan, nasaan na. Tapos, kung nasaan na dumating, anong minute. Di ba? Hindi lang oras anong minute. Nandun sa scans So, several days po, I think, from the tracking, 8 working days po na nasa customs. Pero suma total, Bones, dumating naman talaga yung uniform, di ba? Dumating po. Ano po talaga nangyari? Bakit doon sa isang player natin, kay Ma'am Dottie, mukhang na-sensationalize yata yung issue about uniforms? Well, bago po nun, para Sige. malaman natin in context, is that nung nalaman natin, nung binuksan namin yung mga packages,
nung August 4 yun, nawawala nga ho yung competition gear. So immediately right there and then nag-coordinate po tayo kay Adidas na wala dito sa shipment yung competition gear. So ang competition gear po, yung kung ano yung susuot nila habang naglalaro sa tournament itself and practices. Pero nandun ho yung mga ibang gear. Nandun si village wear. So yung tracksuits, yung mga shorts, jogging pants, tsinelas, nandun ho, kompleto ho, nandun siya. Ang naipit ho, yung kung ano pa yung pinaka-importanting kahon, yung pa yung naipit. Now, ang sabi ho sa amin, sir, ilalabas ho natin yan, pipilitin natin ilalabas. Pero sabi natin, nag-usap na ho kami right there and then on the spot sa Olympic Village, alam nyo, wag na natin isugal yan. Diba? Wag na tayong umasa dahil hindi naman natin kontrolado yung French customs, diba? Aside from may sarili silang patakaran, may sarili silang rules, hindi pa ho tayo nagkakaintindihan dahil hindi naman tayo nagfe-French. Diba? So may language barrier pa. So compounded lahat nun. Ang pinag-usapan ho namin, kailangan meron na tayong plan B on the ground. Pag sinabing namin, sino yun, Bones? Kami po, ako po, the POC staff, tapos si Adidas. Well-coordinated ho kaming tatlo. Physically, nandun kami sa Olympic Village. So, napag-agreean namin lahat. Si Adidas nagsabi, sir, ang gagawin na lang natin, bibili kami ngayon dito. Okay, sabi ko, perfect. Ito yung mga kailangan bilhin. O, yung kung ano yung pinresenta nyo at sinip out nyo, ganun din. Okay. Diba? Tapos sabi ko, nag-submit naman ho ng sizes ang ating dalawang atleta. Nag-submit sila via Google Sheet to the centimeter. Kasi kung makikita nyo yung Google Sheet na pinadala sa mga atleta, nandun yung mga size chart, magsasubmit sila. Sila po nagbibigay niyan. Okay? So, nag-submit yung dalawa na kay Adidas na yung mga sizing nila. Lumabas sila at pumunta downtown Paris at naghanap. Nakabili po sila. Okay. So, nag-coordinate na naman kami. Okay, kukunin ko na. Nagkita kami. Kinuha po ulit. Tapos, kompleto. Tops. Several ho yun. Ang kailangan lang ho natin is 4. 8 po yung binili nila. Yung kay Bianca, mas mahigit pa nga eh. So, naglagay ho sila ng extra based on the sizing na binigay ng mga player. Tapos, nag-upsize pa ho sila ng isa. So, may +1 pa. Backup. Safety. Safety ho. Okay, so, maganda ho yung nangyaring yun. Nag-buffer pa, kumbaga. So, nung nakuha ko na ho yun, sabi ko, sandali, lagyan nyo naman to ng Pilipinas, ng Philippine flag or Philippines. Diba? So, sige sir, sabi nila, ipiprentahan naman namin yan. Ang tumakbo ho nun, pagprenta, yung staff ho ng POC, tsaka ng Adidas. Yung sa akin naman po, ang next step ko, kinuha ko na yung pang-ibaba. Yung mga skirt, yung shorts, tapos yung golf shoes. Dinala ko na ho sa mga player yan. Pero lahat ng pangyayari na ito, the athletes were aware. Yes, sir. That there has been an issue. Yes. Okay. Yes. Above board ho tayo kasi originally kasi nasa isang bahay lang kami. Although nung malapit na mag-game time, si Bianca nagpaalam ho yan to stay with her family kasi sabi niya, Tito, okay lang ba na I stay with my siblings kasi matagal na ho kami hindi nakikita? Sabi ko, of course, Bianca. Dahil alam niyo, sir, the last thing we want is magulo yung utak nung Going back to your question kanina, ayaw natin magulo yung headspace nila eh. Especially for golfers. Especially for golfers na 80% mental yung laban. Okay, so, ando na ho tayo. Nung dinala ho ni Adidas tsaka ni POC staff para imprentahan, nagawa ho nila. Okay. Okay, napa-imprentahan yung mga top. Tapos nakita ho kami nung gabing yun, kinuha ko na. Okay, so, next step. Game day na ho. Naglaro po, ginamit. Ginamit po. If you notice, makikita nyo. Ginamit na merong Philippines. PHI, which is our country code. Yes. Hindi ho, hindi ho problema yun. Kasi tingnan nyo, USA, country code yun. Yung mga ibang country code ginagamit nila. Kasi that's how we identify ourselves sa Olympics po eh. Yes. Country code ang ginagamit niyan. Okay, so, anyway, okay na, ginamit. In my mind, okay, crisis averted, di ba? Okay na, nagawan ng remedy. Okay, minalas tayo na naipit sa customs, pero nagawan ng paraan kumbaga ho. Di ba? And all good. Okay, so, ang nalaman lamang ko na lang ho na during that morning,
kasi like I said, si Bianca hindi ho nakatira sa amin. So binigay ko yung pang first day niya on the spot before the game. Nung sinukat niya, hindi daw kasya, masikip. Pero Okay. meron naman backup. May backup ko pero pati yun masikip daw ho. Kasi alam nyo ang golfer, maraming kailangan na sakto yung dating sa'yo. Kung ano yung feeling mo di ba? Balik tayo kay headspace. Di ba? Kasi katulad ko, ako, hindi ho ako makalaro na hindi malaki talaga sa akin. Di ba? Meron ho akong mga kaibigan na kailangan fit na fit. Di ba? So, kanya-kanya, iba-iba. Personal preference po yan. Ngayon, yung kay Doti po, walang problema dahil sinote niya, naglaro. Naglaro po no first day. Yes. Makikita nyo, naka-sleeveless siya, naka-PHI, kompleto, walang problema. Ngayon, nung gabing ho yun, that night, after the first night, nabigla na lang ho kami na sinabihan ako ni Doti na, Tito, hindi ko nagagamitin yung mga uniform. Ang dahilan hindi kasya? Hindi, yes, of course, tinanong ko, sir. Hindi ba? Oo. Tinanong ko, anong nangyari? Kasi Yes. gamit mo naman kanina. Yes. Diba sabi niya, hindi ko kasya. Ah, Hindi ko kasya. Okay, sige. Again, napaka-careful po ako na wag magulo yung kanyang mental state. So, okay. So, paano? Ibibili na lang kita ulit. Ngayon na. Lalabas ako ulit at bibili kami ng mas malaki. Tapos, hindi. Kasi mali din yung printing, yung PHI nasa ilalim ng kwelyo. Yung ginamit niya that day, hindi naman ho at makikita nyo, nasa chest din So hindi naman ho nasa ilalim. Pero hindi po ako nag-argue. 'Di ba? Kasi ayaw ko nga talagang magulo. So sinabi ko, lalabas ako ngayon, walang problema. Bibili ako ng panibagong set na mas malaki at yung ipapa-imprenta natin sa left chest. Okay. Pero ang sabi niya sa akin, wag na po. Wag ka nang bibili kasi bumili na ako. But going straight to that viral video, Sir. Bones, nagkausap na ba kayo uli ni Doti after that? Kasi parang lumalaki na yung issue. Have you communicated or has she communicated with NGAP? Yes naman, sir. Kasi as I said, nasa isang bahay lang ho kami. Okay. 'Di ba? Ang ginawa ho kasi natin, nag-request tayo kasi malayo ho yung Olympic Village tsaka golf course. Tapos over an hour yun magbabas. So nagrenta ho tayo ng Airbnb na malapit lang. Kumuha ho tayo ng van. Tapos bumili pa ho tayo ng VIP pass para lang sa convenience ng mga player natin. Pero after that video, nag-usap kayo ni Doti. Ano bang napag-usapan ninyo? Well, okay, nung nandun pa ho kami, nung lumabas yung unang video niya, so I asked her, 'di ba? Sabi ko, Doti, ano nangyari? Wala ka man lamang sinasabi sa amin or sa akin nag-uusap tayo buong araw. Wala ka man lamang sinasabi sa akin na meron ka palang hinanakit, 'di ba? Sana naayos natin lahat yan. Open communication, kaya nga tayo nandito sa isang bahay. Sabi na, hindi, Tito, para lang sa yung video yung ginawa ko yan, para lang sa kaibigan ko yan. Kaso, kinuha ko ni Mami, pinost niya Diba? So, sabi ko, parang sayang naman. For personal consumption sana yun, na parang plea to the matter. Tapos pinost niya. Yun ang unang video niya. Tapos sabi ko, Doti, sayang naman kasi hindi naman tayo ibang tao, nag-uusap tayo. Tapos lagi kitang tinatanong kung anong magagawa ko for you, for your team, kumbaga kasi ang team mo yan, Team Doti is Doti, coach niya, caddy niya. So, lagi ko po siyang tinatanong, nag-grocery pa nga ako para sa kanila. Ako nga ho yung driver nila. Nagbibitbit nga ako kung ano-ano Pero sa akin, part of it, kasama ho yan sa pag-alaga. Ngayon, wala naman ho siyang sinabi. So, nung sinagot niya sa akin yun, sabi ko, okay, sige, hindi na ako nakikipag-away, hindi ako nag-argue, hindi ako lumalaban. Wala ho, kasi inaalagaan ko nga ho sila. Tapos, sinabihan nga ako ng mga ka-team niya, yung caddy niya, na although American siya, sinabi niya na hindi ko nga alam bakit niya kailangan gawin yun Di ba? So sabi ko, well, okay, nandyan na yan. Anong pa magagawa natin? Tapos, again, next naman, yung pangalawang video na, medyo mas mabigat yung pangalawang video, di ba? So, yun, nagtanong lang ako sa kanya na, Doti, andyan na naman tayo, may pangalawang video ka pa, nag-usap na tayo, na
iniingi ko nga sa'yo lahat, araw-araw kung anong kailangan mo, dahil gagawin natin lahat yan. Pero medyo, baka naman, nakiusap po ako sa kanya. Yeah. Hindi ko dinideny yun. Sabi ko, Doti, baka naman pwedeng ibaba mo na yung video na yan kasi nakaka-damage ho lahat sa atin dahil lumalaban pa tayo. Di ba? Lumalaban pa tayo. And until now, the video is still up there. Yes, Okay. yes. So, nung sinabi, hindi ho siya sumasagot, hindi ho siya nagre-reply sa akin, hindi na ho kong lumaban, di ba? Yung sa akin, ang iniisip ko lang naman ho, yung buong delegation Kaya ako siya tinanong na kung pwede mong ibaba muna. Yeah. Kasi may laban pa Tapos hindi lang yun. Intindihin natin, merong ho tayong isa pang atleta. Yeah. May biyangka ho tayo na ayaw ho natin maapektuhan din dahil sa binidyo mo. Ay, siyempre baka maapektuhan yun. Tapos lumalaban din. Maiwan mo na few more questions before I open the floor to media, no? Kayo, sir, nagkaroon tayo ng 1 gold sa Tokyo. 2 golds sa Paris. Di 1, 2, 3, dapat 3 or more tayo ngayon sa LA. Parang kaunahan kayo nagtatanong niyan. Yun na nga, sir, Parang kaunahan kayo Ang nagsabi pinakamaganda na challenge na yan. malaman namin, sir, what is the not just the Maaga naman forecast, yan, but anong plano nyo talaga? Because, again, it all boils down to preparation. 4 years may not be enough for others. Ano po bang programa ng With POC all the ngayon? support ng, of course, government, pati private, no? Nakita nila na para bang ng Tokyo, hindi pa ba kayo naniniwala? So eto na uli yung Paris. So with LA, marami yan. Mahaba po yan, no? First SEA Games, Asian Games, Asian Championships, World Championships, World Cups, everything, no? Bago ka pa mag-qualify. Pag nag-qualify ka sa Olympics, hindi natatapos doon. Another qualification bago ka makabot sa finals. Yes, pumasok ka na, qualified ka na. Pero first day ng Olympics, pwede ka ma-out. So, like boxing, 5 laban yan bago ka umabot sa finals. All sports, ganun po yan. So napakabigat. If you're not really prepared, hindi ka handa, hindi ka fit, etc. Like EJ. Si EJ, kaunahang nag-qualify yan sa atleta natin. So, in the middle of preparation, na-injured pa sa likod, di ba? So, baka naka-apekto yun. Marami. Si Yumir, na-injured yan. Bali ang ribs niyan. Hindi lang namin sinasabi during sparring. Binigyan siya may naka-spar siya na Cuban. Yun ang naka-injure sa kanya. No? Ay lahat ng makakalaban niya sana, lahat yung pinabagsak niya. But while we are on the topic of boxing, may nagsasabi sa akin, Mayor Bam, na mas maganda yata mag-focus ang Pilipinas sa mga atletang boksingera. Hindi Kaysa lang doon sa ibang sports. Because parang yun ang ating inherent talent. Totoo ba yun, sir? May malapit po, may katotohanan po yun, no? Hindi naman sinasabi na warrior tayo or palaaway tayo. Talagang warrior, di ba? But yung iba kasing sports, akma sa pangangatawan ng Pilipino. Sabihin natin Olympian, 6'8", 6'10", 7-footer, yun yung mga sinauna. Pero kailangan mo ba ng height sa gymnastics? Kailangan mo ba ng height sa boxing? Kailangan mo ba ng height sa weightlifting? Kailangan mo ba ng height sa golf? Kailangan mo ba ng height sa cycling? So, judo, wrestling, di ba? So, merong mga pangangatawan ng Pilipino na akma dun sa mga sports na yun. Of course, we will not forget and we'll still focus on the popular sports. Kailangan ng popular sports nga, number 1, basketball, volleyball. Kasama po yan para rin sa mga kabataan na hindi lumihis sa ibang kung saan man. No? So, but aside from that, basketball and volleyball, let's now improve and focus on all other Olympic sports.
Kahit hindi Olympic sports, kahit hanggang Asian, may sepak takraw, may wushu, meron, diba? Na hindi kailangan ng height. Akma sa pagiging warrior natin. And the decision to which sport we shall focus on largely depends on POC or PSC or NSA. All, kung saan po nag-excel, lahat po yan dapat bigyan ng pansin at saka ng suporta. Okay. Sige. Bones, one last muna ha. Kasi do we see something in the horizon in terms of golf? Knowing our pool of talent, of course, I'd like to see Bianca up there. Nakita ko na maglaro yun, nakakaaliw eh. Kasi ang lakas pumalo eh. Do you see any golfer in the horizon that, can represent us again and do well in 2028? Well, actually, to answer na to, just to give you a background sa NGAP po, ang main mandate ho natin sa NGAP is to grow the game. Okay, so grow the game siya. So, nandyan ho tayo. You've seen, especially pandemic onwards, ang laki po ng jump in number of golfers not only sa Philippines but sa mundo. When we started sa pandemic po, ang registered golfers natin based on handicap was 21,000. Ngayon, nasa 37,000 na po tayo sa golfers. And karamihan ho dyan, mga bata. Which makes us very, very happy. Tsaka yan ho yung metric namin sa NGAP. Anong success level natin sa NGAP? Na yung mga bata nag-uumpisa. Diyan ho tayo nagbe-base. Ang KPI ho natin yan. Pero Bones, sabi ng iba kasi ang mahal-mahal maglaro ng golf eh. Well, totoo po yun. Pero as we progress, one of our jobs is to make it more accessible po. Okay. Marami ho tayo dyan. We have many golf courses now na nagbibigay po ng libreng green fee sa mga basta kabataan. Nice. Basta 18 below ka, libreng green fee. Yung iba, meron naman ho, discounted. Diba? Sayang 50%. Sayang pala nung 18 below sana ako. Oo nga po. Just yung programa na yan. Marami ho tayong program na. Pero going to your question, alam nyo, siguro lahat ho tayo nakakaalam and nakikipag-celebrate ho tayo. Proud na proud tayo kay Rian Maliksi. Diba? Si Rian. Rian is currently also one of our Olympic scholars. Okay? Nasa Olympic Solidarity siya. Care of POC and NGAP. Napasok ko yan as an Olympic Solidarity Scholar. So, medyo na-short nga kasi ang Olympics po is professional-centric. Yes. Diba? Now, si Rian is still an amateur. Pero, look, she just won historic also. 2 victory, almost back-to-back, meaning very short span of time sa USA po. And that's the most coveted sa amateur career. Yes. Diba, kumbaga, yan na yung pinaka major sa amateur career ng isang tao. Diba, na she has just won the US Women's Amateur Championship. And previous to that, a few weeks before that, she won the Girls Amateur Championship. Ngayon, that's the pinnacle na po sa ating amateur careers. So we're expecting her to be part of the Olympic team. Yes, sir. Well, 2028. definitely. We foresee na magka-qualify din na naman yan. Kasi, obviously, after this, ang next steps for Rian is, normally, ang track ng ating mga Pilipinong golfer, magkakaroon ng scholarship sa Division 1 school, sa NCAA. Di ba yan ang normal track ng Pilipino? Tapos, after that, then, tsaka lang ho sila nagre-represent ng country still, and then they go to their professional careers na. Kasi ang professional careers ho ng mga golfers, hindi ho naman covered ni NGAP yan eh. Diba? Kasi once you turn professional, you're your own corporation. You're on your own. Diba? You're on your own. You make your own money. Yes. Diba? Kaya nga ho, nandyan, the likes of Yuka, si Bianca, si Doti, lahat ho yan, they make their own money. They have their own sponsors. Sila ho ang nagsasagot ng kanilang training kasi hanggang amateur lang po ang sinusuportahan natin. Diba? Kasi professional careers, negosyo na po yan. Diba? Thank you, Bones, for that explanation. Now we have to open the floors for some questions from media. Go ahead. Our usual drill. Kindly identify yourself and address the question to the person you want to answer. Hello, good morning po. DK Zarate po from Abante Radio. Attorney Tolentino, ang tanong, may binanggit ho kasi si Presidente na
gusto niya maging bahagi ng Malacanang yung sports. Kung kaharap niyo ho si Pangulo ngayon, ano ho yung hihilingin niyo sa kanya na makakatulong sa sports? Yeah, kausap ko lang even the First Lady. Hindi ako attorney, hindi ako nakatapos hanggang lang ako second year. Ang una kong pong sinabi, para sa kaalaman ng lahat, no. Inulit ko lang yung dati kong, hindi pa related to sa preparation in sports. Trivia, for the past 100 years, wala pong permanent office ang Philippine Olympic Committee. Stand alone. Sabihin natin informal settler. Nasa DepEd lang kami, nakasiksik lang kami doon. So, umpisa nung itong 4 years Paris after Tokyo, hindi ako pumupunta doon kasi ang hirap pumunta doon. Baka masita ka pa ng gwardiya kung saan ka pupunta, no, sa gate. Baka maiyak kayo pag nalaman nyo ang Timor-Leste may standalone. Tayo na lang ang walang standalone na that's my first agenda nung umupo ako nung after Tokyo. No? Anong response ni President nung sinabi nyo ang Timor-Leste meron sa positive naman, no? Nagulat sila na talaga after 100 years. Oh my God. 'Di ba? Ang importante doon, like other countries, dun sa office building nila, whether it's permanent or what, may museum yun sa baba. No? So nandun yung memorabilia nung mga Olympians. Like other countries, ganun. Lalo na sa IOC, sa Luzon. Naku, sobra na yon. Hindi natin kaya yon. So, at least, yung mga bata, mga estudyante, mga kabataan natin, pag napadaan doon, uy, ito pala yung barbell ni Heidelin. Uy, ito pala yung short pants ni Onyok. Ito pala yung gloves ni ganun. Uy, ito pala yung bisikleta ni Padilla, ni Atty. Padilla, the late Padilla. O, ito pala yung, alam niyo na, ito pala yung medalya ni Elma Muros. Ito pala. Lahat yun intact naghahanap na lang kami ng bahay kung saan namin ilalagay. It should be in a permanent standalone POC office or building, no, with the Olympian lounge, etc., no. Para pag may dumating namang VIP, may pupuntahan. May papakita. Hindi yung, nakasiksik lang kami sa Muntik na nga kami palayasin doon sa ng PSC sa DepEd building na list. I don't know kung anong dynamics sa Pasig. So baka kayo, hindi nyo alam na nandun kami sa Pasig. Meron palang ganun. So hindi alam nga ng tao, ano ba yung POC or PSC? So, POC, paano natin madi-display the Olympic rings? Kami lang ang pwedeng gumamit nun. POC lang. So, kung may malaki, nakikita ng tao, uy, lakbay aral, mga estudyante, makikita nila lahat, ito pala yung medalya ni Kaloy. Ito pala yung mga torch relay na ginamit during the past Olympics. Even black and white picture, even picture ni the first Olympian ni David Nepomuceno, 1924, who reached Paris, 33 days to reach Paris via boat. Manila to Hong Kong, Hong Kong to Vietnam, then Vietnam to Paris. Na nag-number 4 pa sa event niya, 100 meters run. So, isa yon, no? Isa yon. So, yung tanong mo na ano pa bang mga kahilingan? Well, aside from, not all financial but of course financial covers all, no? Yung tulong. Buti na lang meron ng bagong Procurement Act. Siguro magaan na, no? Depende pa rin sa agency na magbibigay ng funding, no? The head of agency. Then training camps, no? Meron na tayo sa
sa Clark, dadagdagan na lang 'yon ng other facilities, no? Pero mas maganda sana kung kalat yan, no? Kahit hindi regionalize. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, okay na 'yon. Para hindi napupunta yung mga taga Mindanao sa Clark or Metro Manila. That's it. Isang tanong na lang ho. Pag sa mga atleta naman po, ano yung hamon o barrier para bas gumaling pa sila o bas makapag-perform pa sila ng maayos? Anong tulong yung kailangan nila? Sakop yun ng yung sinabi ko kanina, no, yung exposure, kailangan yun. So paano sila makakalabas kung hindi bibigyan ng funding? Paano naman bibigyan ng funding kung meron pang unliquidated? 'Di ba? So madidelay. Pwede namang step by step, 'di ba? Yun ang policy talaga nila. We experienced that, 'di ba? So tatakbo sa private, tatakbo sa Godfather. So nadi-disrupt, no? They can